Ang init ng araw sa Ayala Alabang ay hindi biro. Kahit sa mga oras na dapat, sanay, banayad pa ito. Para kay Linda o Nanay. Sa mga nakakakilala sa kanya, ang init ay tila isang paalala ng unting pagkawalan ng kanyang lakas. Dati kaya niyang maghapong alaga ng kanyang mga orchid ang mga bulaklak na naging saksi sa paglipas ng kanyang kabataan sa pagmamahal nila ng yumaong si Arturo at ngayon sa kanyang dahang panghihina. Hawak ang isang maliit na pandilig, maingat niyang binabasa ang mga ugat ng isang palainopsis o anak na kulay lila. Konting tubig ang para sa'yo, aking reyna, bulong niya na may kasamang nangiti. Ito ang kanyang munting paraiso, isang hadin na puno ng buhay at kulay. Ngunit sa isang iglap, ang paraiso ay naging isang umiikot na bangungot. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mga matingkad na kulay ng mga bulaklak ay halo na parang pintura sa tubig. Ang lupa ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Napahawak siya ng mahigpit sa isang kahoy na trellis. Ang mga kuko niya bumaon dito, habang ang pandilig ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumika ng isang basang marka sa tuyong lupa. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili habang pinipilit na huminga ng malalim. Nanay, oh my God, are you okay? Ang boses ay matinis at puno ng pag-aalala. Isang boses na parang galing sa isang nanghel. Angat niya ng tingin, nakita niya ang kanyang manubang na si Bianca na mabilis na tumatakbo palapit sa kanya mula sa sliding glass door ng kanilang mansyon. Sa isang sulyap sa gilid ng kanyang mata, naaninag ni Nanay lang anino ng kanilang kapitbahay si Mrs. Consuelo na nagpapanggap na aayos ng halaman sa bakod nito. Ngunit halatang nakikiramdam. Diyos ko, Nanay, ano nga nangyari? Inalalayan siya ni Bianca. Ang mga braso nito ay maingat na pumulupot sa kanyang baywang. Ang arte ay pertatito. Ang mukha ni Bianca ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nalalaki sa takot. Halika na po sa loob. Baka ma-stroke kayo. Sabi ko, na nga ba't? Dapat nagpapahinga na lang kayo. Nang may kasiguraduhan na nakita ni Mrs. Consuelo ang eksena ng isang arugang manugang dahang inakay ni Bianca si Nanay papasok ng bahay. Ngunit sa sandaling tumawid sila sa pinto at lumapat ang malamig na hangin ng aircon sa kanilang balat, nagbago ang lahat. Ang maingat na pagkakaalalay ay naging isang mahigpit na pagkakahawak sa braso ni Nanay Los makasakit. Ang boses na parang sa anghel kanina ay biglang bumaba at lumamig, tila isang patalim na bumubulong. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong magpagod, Nanay. Ang bawat salita ay may diin. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyo, hindi yun isang paalala. Iyon ay isang babala. Napalunok si Nanay. Ang takot ay biglang gumapang sa kanyang dibdib. Mas malamig pa sa hangin nagmumula sa aircon. Sa loob ng malapalasyong bahay na ito, siya ay isang reyna na nawalan na ng kaharian. Pagdating ni Adrian mula sa opisina, dala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang gusot sa kanyang mamahaling suit at ang pagod sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Ang kumpanyang minana niya sa kanyang ama ay dumadaan sa isang matinding krisis at bawat araw ay isang pakikipaglaban. Honinahong, anunsyon niya ang boses ay pagod. Mula sa kusina ay lumabas si Bianca. Suot ang isang malinis na apron at isang matamis na ngiti.
agad siyang lumapit sa asawa. Kinuha ang dala nitong briefcase at hinalikan ito sa pisngi. Welcome home, hon. You look so tired. Maghahanda ako ng maiinom mo. Thanks, sagot ni Adrian habang hinuhubad ang kanyang coat. Inilibot niya ang tingin. Ausman. Pumuntong hinina si Bianca. Isang buntong hinina na perpektong tinimpla para magtunog pagod ngunit mapagkumbaba. Ayon, medyo matigas ang ulo. Gusto pa rin garden kahit sinabihan ko ng magpahinga. Muntik na ngang matumba kaninang umaga. Puti na lang nakita ko kaagad. Hinilot ni Adrian ang kanyang sentido. Sinabi ko na sa kanya na iingat. Mabuti na lang andyan ka para sa kanya. Siyempre naman, ako nang bahala kay nanay on. You just focus on your work. Huwag mo na kaming isipin dito, sabi ni Bianca habang inaabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Mula sa pintuan ng kusina, tahimik na nagmamasid si Ian ang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Sir Adrian at ang perpektong pagganap ni Maang Bianca. Iba ang nangiti ni Maang Bianca kapag kaharap si Sir na isip niya. Kapag sila lang sa bahay ang nangiti nito ay biirang lumabas. At kapag lumabas man, hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Tumingin si Ian sa sala kung saan nakaupo si Nanail sa kanyang paboritong silyong tahimik na nanonood ng telebisyon. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang matandang nagpapahinga. Ngunit para kay Ian na nakasama ang matanda sa loob ng halos 20 taon, nakikita niya ang pagbabago. Tila ba, bawat araw may nauubo sa dating sigla ni Nanay Dil. Tila ba unti-unti itong lumiliit, naglalaho sa loob mismo ng sarili nitong tahanan. Salamat hon, narinig niyang sabi ni Adrian kay Bianca. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Napayo si Alien at tahimik na bumalik sa kanyang gawain. May kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. May malaking mali. Ang hapunan sa bahay ng mga Sandoval ay palaging isang formal na okasyon. Kahit na silang tatlo lang ang nasa mesa, ang mahabang lamesang gawa sa nira ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. Ang mga kubyertos ay nakahalay ng perpekto. Si Bianca ang may gawa ng lahat. Isang perpektong asawa na may perpektong tahanan. Ayan, Nay. Sabi ni Bianca habang maingat na inilalapag ang isang mangkok ng sopas sa harap ng biyanan. Ang bango ng gulay ay lumaganap sa hangin. Special vegetable soup. Low sodium, good for your part. Sabi ng nabasa ko sa internet. Para iwas high blood. Ngumiti si Adrian na halatang humanga sa kanyang asawa. Wow! Ang bango! You read the best. Kumuha siya ng kutsara at tinikman nito. Ang sarap. Healthy, na masarap pa. Ngumiti lang ng tipid si Nanay. Kumuha siya ng kutsara at dahang humigop. Sa pagdampi ng mainit na likido sa kanyang dila, agad na kumunot ang kanyang noo. Hindi lang ito, matabang may kakaibang lasa. Ito mapait na may bahid ng lasang metal. Napangiwi siya ng bahagya. Bago niya ito pilit na nilunok. Ibinaba niya ang kutsara. Ang kanyang tiyan ay tila umuurong sa ideya na humigop muli. Napansin ito ni Bianca. Ang nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang kunot noong aalala. Ayaw niyo po, Nay. Hindi po ba masarap? Wala akong ganang kumain. Ihamahin ng sagot ni Nanay.
iniiwasan ang tingin ng anak. Ang mukha ni Bianca ay biglang nalukot sa isang maskara ng pagkadisa. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Sayang naman. Pinaghirapan ko pa naman to para sa inyo. Alam kong kailangan nyo ng masansang pagkain. Agad na pumanig si Adrian sa kanyang asawa. Ang boses niya ay malumanain, ngunit may halong pangaral. Na ay kumain na kayo, kahit konti. Para sa kalusugan nyo rin yan. Tingnan mo, pinaghirapan pa naman ni Bianca. Pakiramdam ni nanay, lukol siya. Ang kanyang anak na dati kakampi niya sa lahat ng bagay ay nasa panig niya ng islangherong ito na nagpapanggap na nagmamalasakit. Tumingin siya sa supas pagkatapos ay sa nag-aalalang mukha ni Adrian at sa nagtatampong mukha ni Bianca. Sa huli wala siyang nagawa. Dahan niyang dinampot muli ang kutsara at pilit na humigo habang tinitiis ang kakaibang pait na nanunuot sa kanyang dila. At ang bigat na nararamdaman sa kanyang puso. Pakiramdam niya hindi supas ang kanyang nilulunok, kundi ang sarili niyang pagkatalo. Apos na ang hapunan. Si Adrian ay nasa kanyang study, abala na naman sa mga papeles. Si Bianca naman ay aayos sa kanyang kwarto para sa isang online meeting kasama ang mga kaibigan niyang sosyal. Sa kusina isang nagliligpit si Aen. Ang katahimikan ng malaking bahay ay halos nakagbingi. Habang nililinis niya ang pinagkainan, napako ang kanyang tingin sa mangkok ng supas ni Nanay. Halos hindi ito namawasan. Marahan niyang inangat ito para ibuhos sa lababo. Ngunit bago niya pa man gawin yon, isang kakaibang amoy ang suminaw mula rito. Napatigil siya. Tinilapit niya ang mangkok sa kanyang ilong. Hindi ito amoy ng panis na pagkain. Hindi rin ito ang karaniwang amoy ng mga halamang gamot. Mayroon itong bahagyang anghang, isang amoy kemikal na pilit tinatabunan ang bango ng oregano at paminta. Anong amoy ito? Tanong niya sa kanyang isipan habang muli itong inaamoy para makasiguro. Parang hindi naman panis. Parang gamot, tinilabutan si Aen. Pinitawan niya ang mangkok sa lababo na tila napapaso. Tumingin siya sa saradong pinto ng dining room na para bang may makikita siyang sagot doon. Wala. Aning ang makintab na sahig at ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng kabinet ang naroon. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi guni ang lahat. Sa ilalim ng perpektong maskara ng kanilang tahanan, may isang lasol na dahang kumakalat. At ang unang biktima nito ay ang matandang babaeng natutulog na ngayon sa kanyang silid, na marahil ay nananaginip ng mga araw kung kailan ang supas ay may lasa ng pagmamahal at hindi ng takot. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Anen, ang tunay na dilim ay nasa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may anino. Bawat katahimikan ay may kasamang bulong. Nanininig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak ang luma niyang cellphone. Ang screen nito ay nagpapakita ng mensahe mula sa kanyang kapatid sa probinsya. Ate, nilalaglat na naman si Johnlo. Kailangan siyang madala sa ospital. Wala na tayong pera. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Si Johnlo, ang kanyang iisang anak. Ang dahilan kung bakit siya nagtitiis sa Maynila. Malayo sa lahat, ang mukha ng kanyang anak na may mga matang laging nangungusap ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Napapikit siya ng mariin. Ang takot na mawalan ng trabaho ay hindi na lamang simpleng pangamba. Ito
na ay isang halimaw na handang lamunin ang kinabukasan ng kanyang anak. Kapit sa pataling bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ang luhang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kinabukasan, habang aayos siya ng mga halaman sa dera, narinig niya ang boses ni Bianca. Mula sa sala, kausap nito ang isang tao sa telepono. Ang boses ni Bianca ay malambing at puno ng pagsisisi. Isang tono na kabisado na ni Aen. Naku do, pasensya na po talaga. Sabi ni Bianca, sapat lang ng lakas para marinig. Opo, schedule niya ngayon, pero bigla kasing sumama ang pakiramdam ni Nanay kaninang umaga. Ayaw pong tumayo sa kama. May binag-sweet na lang po. Yes. Ako na pong tatawag para mag-set ng bagong appointment. Thank you po, Doc. Ingat. Pagkababa ng telepono, nakita ni Bianca si Aen na nakatayo malapit sa pinto. Tinaasan siya nito ng kilay. Anong tinitingin? Tingin mo diyan. Magtrabaho ka. Walang salitang yumuko si Aen at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang isipan ay naglalaro na. Sumama ang pakiramdam, ngunit kanina lang ay kausap pa niya si Nanay at maayos naman itong nakaupo sa kanyang silon habang nagbabasa ng garo. Ito na ang pangatlong beses sa loob ng 2 buwan ng bawang buwan na biglang sumama ang pakiramdam ni Nanay. Sa mismong araw ng check-up nito kay Dr. Teresa Cruz, ang matagal ng doktor ng pamilya. Malinaw na iniiwas ni Bianca si Nanay sa doktor na tunay na nakakakilala sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, ang kalagayan ni Nanay lalong naging palaisipan. May mga umaga, nagigising siyang malinaw ang isip, naaalala ang mga lumang kanta mula sa radyo, at may mga hapon naman na para siyang naliligaw sa sarili niyang bahay. Isang hapon, naabutan siya ni Aen sa kanyang silid. Pabalang naghahalongkat sa kanyang aparador. Ang mga damit ay nakakalat sa kama. Nay, ano po ang hinahanap ninyo? Malumanay na tanong ni Aen. Tumingin sa kanya si Nanay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Yung bote ng gamot ko para sa puso. Yung kulay, asul makita. Nasa ibabaw po ng lamisita ninyo, Nay. Yung bagong bote na po, sagot ni Aen. Umiling si Nanay. Ang kanyang labi ay nanginginig. Lumapit siya kay Aen at bumulong ang boses, ay mahina at halos paos. Hindi yun, Aen. Iba yon. Pinalitan ni Bianca ang gamot ko. Napatitig si Aen sa matanda. Gusto niyang maniwala, bawat himay-may ng kanyang katawan ay nagsasabing totoo ang sinasabi nito. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Nanay, ang aalinlangan sa sarili nitong boses, ang pagkalito sa kanyang mga mata, ay nagpapahina sa kanyang testimonya. Kung sasabihin niya ito kay Sir Adrian, iisipin lang nitong nagiging kulyanin na ang kanyang ina. Kaya nang laging sinasabi ni Bianca. Sige po, Nay, sabi na lang ni Ian. Tulungan ko po kayong hanapin, ngunit alam nilang pareho na wala na silang mahahanap. Gabi, ang buong kabahayan ay natutulog na sa kanilang mga silid. Hindi makatulog si Aen. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato. Pumangon siya para uminom ng tubig sa kusina. Maingat ang bawat hakbang para hindi lumika ng init. Habang papalapis siya sa kusina, napansin niya ang isang manipis na sinag-ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto. Napatigil siya. Sinong gising pa? Dahan,
Dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo si Bianca sa harap ng kitchen counter, nakatalikod sa pinto. Tanging ang malamlam na ilaw mula sa ibabaw ng stove ang nagsisilbing liwanag. Ang kanyang mga kilos ay tiyak, mabilis, at halos walang ingay. Sa isang kamay, hawak niya ang isang baso ng tubig. Sa kabila, isang maliit na bote na walang anumang itikita. Pinanood ni Aen habang tigilang hininya kung paano maingat na binuksan ni Bianca ang bote. Itinagilid niya ito sa ibabaw ng baso at mula rito pumatak ang likido. 1, 2, 2 patak. Eksakto. Isinara niya ang bote at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang pantulog na robe. Kumuha siya ng isang maliit na kutsarita at hinalo ang tubig ng dahan, siguradong walang kahit anong tunog na malilikha. Pagkatapos dinala niya ang baso at tahimik na lumabas ng kusina patungo sa hagdanan papunta sa direksyon ng silid ni Nail. Napasandal si Aen sa pader. Ang kanyang likod ay basa ng malamig na pawis. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parabang gusto nitong kumawala. Malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang nakita. Hindi ito guni. Hindi ito pagkakamali. Ang kakaibang amoy sa sopas. Ang mga kinansilang chatcut. Ang pagkalito ni Nail. At ngayon, ang mga lihim na patak sa dilim lahat ay nag-uugnay nang maramdaman niyang ligtas ng gumalaw. Naghinday pa si Aen ng halos 10 minuto bago siya dahang umakyat sa hagdan. Mainat niyang pinihit ang siradura ng pinto ng kwarto ni Nail. Pahagyan niya itong binuksan. Sa loob sa tulong ng maliit na night lamp, nakita niya si Nanay Liz. Mahihining itong natutulog, ngunit hindi ito ordinaryong pagtulog. Ito ay isang mabigat at malalim na pagkakahinding na parang pinatulog ito ng isang malakas na puwersa. Ang mga mata ni In ay agad na napunta sa lamisita sa tabi ng kama. Nandoon ang baso ng tubig. Kalahati na lang ang laman. Napahawak si Aen sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ngayon sigurado na siya. Hindi siya pwedeng manahimik na lang. Ang buhay ng matanda ay nasa kanyang mga kamay. At sa isip niya, umalingaw-ngaw ang mukha ng kanyang anak na si Giorno. Hindi niya hahayaang may isa pang inosenteng magdusa dahil sa kasamaan ng iba. Dahan niyang isinara ang pinto ang kanyang isipan ay nagliriyab sa isang bagong determinasyon. Ang takot ay napalitan ng tapang. Kailangan kong gumawa ng paraan. Gabi na nang makauwi si Adrian. Pagod ang katawan at gulo ang isipan. Ang mahabang araw ng pakikipagpulong sa mga investor na nagbabantang bumitaw may halos umubos sa natitira niyang lakas. Ang tanging gusto niya ay ang tahimik na yakap ng kanyang tahanan. Ang ginhawang dulot ng kaayusan na si Bianca lamang ang nakapagpapan. Pagpasok niya sa malaking pinto, naabutan niya ang kanyang ina. Sa sala, nakaupo sa paborito nitong silon na nakaharap sa malaking bintanang salamin. Ang mga ilaw sa hardin ay nagbibigay ng malamyos na liwanag sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na kapayapaan, bakas dito ang isang malalim na kalungkutan. Hindi ito nanonood ng telebisyon. Nakatitig lang ito sa dilim sa labas. Nay, gabi na po. Akit gising pa kayo malumanay? Na tanong ni Adrian habang inilalapag ang kanyang briefcase sa sahig. Dahang lumingon si Nanay nang makita siya tila bahagyang nabuhayan ang mga mata nito. Inihintay kita, anak.
Lumapit si Adrian at umupo sa ottoman sa tapat niya hinawakan ang malamig na kamay ng ina. May problema po ba? Alinlangan si Nanay Los. Tumingin muna ito sa direksyon ng hagdanan na para bang tinitiyak na wala si Bianca sa paligid. Nang makapante, muli siyang humarap sa anak. Ang mga matay, may pakiusap. Anak, halos pabulong niyang sabi. Parang may mali. Napabuntong hininga si Adrian. Ang pagod ay biglang bumalik. Nay, napagod lang po siguro kayo ngayong araw. Magpahinga na po kayo. Ito na naman ang mga ganitong pahayag na mahirap intindihin. Hindi Adrian, pilit ng matanda mas humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Iba ang pakiramdam ko. Parang may lason sa bahay na at pikit si Adrian. Lason. Ang stress sa trabaho at ngayon ito masyado ng marami. Pinilit niyang ngumiti. Nay, wala pong lason dito. Baka po, nananaginip lang kayo ng gising. Halika, ihatid ko na po kayo sa kwarto ninyo. Tumayo siya at marahang inalalaya ng ina, ngunit umiling si Nanay. Ang pagkadismaya ay malinaw na bakas sa kanyang mukha. Nakita niya sa mga mata ng sariling anak ang parehong pagwawalang bahala na nakikita niya araw kay Bianca. Sumuko siya. Hahayaan na lamang niyang isipin ng anak na siya'y nagiging kulyanin na. Habang paakyat sila sa hagdan, hindi na malayan ni Adrian ng anino ni Bianca sa itaas, tahimik na nakikinig sa diin. Isang malamig na ngiti ang unting sumisibol sa kanyang mga labi. Sabado ng gabi, dinala ni Adrian si Bianca sa isang charity ball sa Shangri-La. Ito ang mundo ni Bianca, isang mundo ng kumikinang ng mga alahas, dumadaloy na si hampain at mga peking papuri. Para kay Adrian, isa itong obligasyon, isang impyerno na kailangan niyang pagdaanan para sa imahe ng kumpanya at para mapagbigyan ang asawa. You look stunning, sabi ni Adrian habang pinagmamasdan ng asawang suot ang isang mamahaling itim na gown na bumabagay sa perpekto nitong hubog. Ngumiti si Bianca. Of course, I have to look my best. Tayo, ang power couple dito. Pakin nito sa kanya bago umalik sa hangin ng may lumapit na kaibigan habang abala si Bianca sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga babaeng kapwa niya sosyal. Naiwang isa si Adrian, malapit sa bar. Doon siya nilapitan ni Charlene, isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Bianca. Si Charlene ay ang tipo ng babae na laging nakangitin, ngunit ang kanyang mga mata ay laging mapanuri. Adrian darling, pati nito, sabay halik sa magkabilang pisngi niya. You look so stressed. Pinapahirapan ka ba ng asawa mo biro nito na may kasamang tawang matinis? Worth-titid na sagot ni Adrian. Pilit, ngumingiti. Worth. But you know you're so lucky, Adrian. Sabi ni Charlene habang sumisinsin sa kanyang baso ng champagne. Itinuro niya si Bianca gamit ang kanyang baba. That wife of yours, she's a living sight. Imagine giving up her care to take care of your house. Anyok now. Uminto siya saglit na para bang naghahanap ng tamang salita. Red good Jess. Kumunotang noon ni Adrian. This. Tumawa si Charlene na parang wala lang. Oh, you know, taking care of an elderly mother. In Lao. Hindi biro yon. Bianca always tells us how challenging it is, but she does it with such grace. Isang martyr ba
Irepa, very lucky man. Pagkasabi noon, nagpaalam la si Charlene at lumipat sa ibang grupo. Naiwan si Adrian na nakatayo roon, ang mga salita nito ay ulit sa kanyang isipan, calling martyr. Ganito pala ang sinasabi ni Bianca sa likod niya. Ipinapalabas nitong isa siyang pasanin isang sakripisyo. Biglang iba ang lasa ng wine sa kanyang bibig. Lunes ang hapon. Nasa gitna si Adrian ng isang mahalagang conference call sa kanyang opisina sa bahay nang tumunog ang kanyang personal na telepono. Hindi niya ito pinansin, ngunit muli itong tumunog. At muli. Sa ikatlong pagkakataon, nakita niya ang pangalan sa screen doorway sa Cruz. Bigla siyang kinabahan. Nagpaalam siya saglit sa kausap at sinagot ang tawag. Hello, Doc. Napatawag po kayo, Adrian. Pasensya na sa abala. Sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado at professional ngunit may bahid ng pag-aalala. I'm calling about your mother. Napaupo ng tuwid si Adrian. Si Nanay. Bakit po? May nangyari ba? Wala naman sa pagkakaalam ko at iyon mismo ang problema. Adrian, paliwanag ni Dr. Toes. It's been over 2 months since her last checkup. Bianca has canceled 3 consecutive appointments. Ang dahilan niya palagi ay masama raw ang pakiramdam ng nanay mo at hindi makabiyahe. Opo. Ganon na po yata. She's been very weak lately. Sagot ni Adrian. Inuulit ng palaging sinasabi ni Bianca. Exactly. And if she's consistently feeling unwell, that's all the more reason for me to see her. Hindi normal ang ganyang panghihina, Adrian. Hindi ako mapanatag hanggat hindi ko siya personal na nasusuri. May pagdidiin sa huling salita ng doktor. Kung hindi ninyo siya kayang dalhin, dito ako na mismo ang pupunta diyan for a house call tomorrow. Natigilan si Adrian. Isang house call. Isang alok na hindi matatanggihan. Ang mga katwiran ni Bianca ay biglang gumungo. Kung talagang may sakit si nanay, bakit niya ito ilalayo sa doctors? Sige po, Doc. Nautol niyang sagot. Ako na pong bahala. I'll let you know. Thank you for the call. Ibinaba ni Adrian ang telepono. Ang ingay mula sa conference call na naka-mute ay tila nagmula sa ibang mundo. Ang kanyang isipan ay lumilipad. Ang mga piraso ng pala ay nagsisimulang magkabit sa isang paraang hindi niya gusto. Ang pakiusap ng kanyang ina, parang may lason sa bahay na to. Ang mapanuyang komento ni Charlene. Isang martyr. The Guild Chase. At ngayon, ang propesal na pag-aalala ni Dora Cruz. Hindi ako mapanatag. 3 magkakaibang boses, 3 magkakaibang tao. Ngunit lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Mula sa kanyang opisina, natanaw niya sa labas si Bianca. Masayang nagdidilig ng mga halaman. Sa hardin lang mga halaman na dati alaga ng kanyang ina. Mula sa malayo mukha, itong isang perpetong larawan, isang maasikasong asawa. Isang arugang manugang. Ngunit sa unahang pagkakataon, habang pinagmamasdan niya ito, hindi na paghanga ang naramdaman ni Adrian. Sa halip, isang malamig na tanong ang gumapang sa kanyang isipan, isang tanong na nagdala ng takot at pagdududa sa paisong akala niya'y perpekto. Ano ang tinatago mo? Bianca,
Ang takot ay may sariling bigat. Para kay Aen ito ay parang isang broken yellow. Sa kanyang sikmura, malamig mabigat at unting lumalaki sa bawat oras na lumilipas. Ang larawan ng maliit na boteng waang pangalan ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kailangan niya ng prueba, isang bagay na mahahawakan, isang bagay na hindi maitatanggi. At ang pagkakataon ay dumating isang umaga habang si Bianca ay nasagin. Sa ilalim ng pagkukuwaring naglilinis ng master's bedroom, ang puso ni Ian ay dumadagundong na parang tambol sa isang gyera. Ang bawat paghila ng vacuum cleaner ay tila sumisigaw ng kanyang balak. Mabilis ang kanyang mga kilos. Matapos maglinis, kinuha niya ang maliit na basurahan sa tabi ng ganititibol ni Bianca. Puso, isip niya'y nagdarasal habang ibinubuhos ang laman sa isang dospan, isang bagay ang kumalansing. Hindi ito tunog ng papel o tissue. Sa gitna ng mga bulak at piraso ng papel, naroon ito, isang kulay pilak na pakete ng gamot. Halos walang laman. Hinawakan niya ito, gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Ang pangalan ng gamot ay hindi pamilyar, ngunit ang nakasulat sa ilalim nito ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo, high dosage sedative for seller, insomnia. Strictly by prescription, pangpatulog, na may mataas na dosage. Nanginginig ang mga kamay ni Aen. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumagas-gas na cellphone mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ang kamera. Tuwik, ang tunog ng shutter ay parang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Muli siyang kumuha ng isa pa para makasiguro. Pagkatapos ay maingat niyang ibinalik ang lahat sa basurahan na para bang walang nangyari. Hawak niya na ngayon ang unang piraso, ang ebidensya. Ang blokeng yelo sa kanyang sikmura ay nagsimulang matunaw na palitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Ang problema, ang pagkakaroon ng ebidensya ay isang bagay. Ang paghahatid nito sa tamang tao ay isa ng ibang usapan. Paulit. Ulit na sinubukan ni Aen kausapin si Adrian, ngunit si Bianca ay parang isang anino na laging nakabuntot, isang bantay na hindi natutulog. Isang umaga habang papaalis si Adrian para sa trabaho, sinubukan niyang habulin ito sa may pinto. Sir Adrian, sandali lang po. Simula niya. Ngunit bago pa niya magdugtungan, biglang sumulpot si Bianca mula sa kung saan may dalang ngiti na kasing tamis ng kulot. "Hon, you will be late for your meeting," sabi nito. Sabay ayos sa kurbatan ng asawa at mabilis na halik sa mga labi nito. "Belsakili, I love you." Ang mga kilos nito ay epektibong humarang sa pagitan ni Aen at Adrian. Walang nagawa si Adrian, kundi ngumiti pabalik at umalis. Naiwang nakatayo si Aen, ang mga saritay na natili sa kanyang lalamunan. Sa ibang pagkakataon, dinalhan niya ng kape si Adrian sa study nito. Ito na ang pagkakataon niya. Kumatok siya at pumasok. "Sir, kape niyo po." "Salamat, Aen," sabi ni Adrian. Hindi inaalis ang tingin sa laptop. Umina ng malalim si Aen. "Sir, tungkol po kay Nanail." Hindi pa niya natatapos ang pangungusap nang bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca, may dalang isang plato ng bagong bake na cookies. "I thought you might be hungry. Nag-bake ako ng paborito mo," sabi nito. Ang boses ay puno ng paglalambing. Inilapad niya ang plato sa mesa at nanatili roon, ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. "Is everything okay? May
Kailangan ka ba sa amo mo? Ang tanong ay simple. Ngunit ang tingin sa mga mata ni Bianca ay matalim na parang kutsilyo. Isang babala. Subukan mo na palunok si Aen. Wala ko, ma'am. Aalis na po ako. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ang pakiramdam ng pagkatalo ay mapait sa kanyang dila. Ang pagbabantay ni Bianca ay naging mas mahigpit. Bawat kilos ni Aen ay sinusuri. Ang dating tiwala ay napalitan ng hinala. Bakit may alikabok pa sa sulok? Natusita ni Bianca isang araw habang hinihimas ang isang bookshelf na makintab naman. Aen, hindi ba sinabi kong ayusin mo ang mga unan sa sofa ayon sa kulay? Ang mga utos ay maliliit na bagay. Ngunit ang layunin ay malinaw ang iparamdam kay Aen na siya'y binabantayan na anumang maling galaw ay may katapat na parusa. Ang hapunan ay naging isang gabing pagtatanghal ng tensya. Si Adrian ay pagod. Si Bianca ay perpekto. At si Nanay ay bunting nawawala. Ngayong gabi habang kumakain sila, nanginginig ang mga kamay ni Nanay. Isang sintomas na palagi nang nangyayari nitong mga nakaraang linggo. Sinubukan niyang abutin ang kanyang baso ng tubig. Ngunit sa pagdampi ng kanyang mga daliri dito, ang panginginig ay lumala. Crush. Hindi nabasag ang baso, ngunit tumba ito sa mesa. Ang tubig ay kumalat binabasa ang mamahaling tablecloth at tumutulo sa sahig. Ang reaksyon ni Bianca ay kasing bilis ng kidlat. Ang maskara ng pag-aalaga ay nangulog sa isang iglap. Ano ba, nanay? Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng iritasyon. Kasabay ng sigaw isang mabilis na hampas ang dumapo sa nanginginig na kamay ng matanda. Ingat naman kayo. Ang dumi na tulol. Ang sangpal ay hindi malakas. Ngunit ang intensyon nito, ang biglaang galit ng kawalan ng respeto, ay nakakagulat. Natigilan si Nanay ang mga matay ng laki, sa takot at sakit. Isang butil ng luha ang namuo sa gilid ng kanyang mata, at sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Adrian sa dining room mula sa kanyang skag. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paghampas. Narinig niya ang sigaw. Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina, parang huminto ang mundo. Nang makita ni Bianca, si Adrian ang galit sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pagkataranta. At pagkatapos ng isang perpektong masikara ng pag-aalala, ang pagbabago ay napakabilis na halos hindi ka paaniwala. Naku, Nay, okay lang po kayo, sabi niya. Ang boses ay biglang naging malambing at puno ng pagsisis. Kumuha siya ng tebol, napkin, at marahang pinunasan ng kamay ng biyanan na siya ring sinampal kanina lang. Diyos ko na ba sa tuloy kayo, kumuha ka ng pamunas dali. Nakatayo lang si Adrian sa may pintuan, hindi makagalaw. Ang isipan niya ay pilit na pinoproseso ang kanyang nakita. Ang dalawang magkasalungad na imahe ni Bianca, ang halimaw at ang anghel, ay nagbabanggaan sa kanyang utak. Tumingin si Nanay sa kanya. Sa mga mata ng kanyang ina, nakita niya ang isang tahimik na pakiusap, isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang mga duda. Diyan, hotala ka diyan. Tulungan mo ako dito. Sabi ni Bianca, pilit na, ngumingiti na. Para bang walang nangyari. Ngunit nakita ni Adrian, at kita niya ang kislap ng kalupitan sa mga mata ni Bianca bago ito naglaho. Nakita niya
ang pamumula sa kaman ng kanyang ina. Tumango lang siya. At dahang lumapit, ngunit sa loob niya isang desisyon ang nabuo na. Hindi na siya maaaring kumasa sa sabi. Hindi na siya maaaring bulagan. Kailangan niya ng ebidensya na hindi maikakaila, isang saksing, hindi nagsisinungaling. Kinagabihan, matapos siguraduhing mahimbing nang natutulog si Bianca. Dahang bumaba si Adrian. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang maliit na bagay na in-order niya online at ipinadala sa opisina isang split camera, hindi mas malaki, sa isang butos. Pumunta siya sa kusina, ang lugar, kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang hinala. Maingat at may nanginginig na mga kamay. Ikinabit niya ito sa isang siwang sa pagitan ng mga kitchen cabinet. Nakatutok ng perpekto sa counter. Kung saan laging nagtitimpla si Bianca, habang umaakit siya, pabalik sa kanilang silid, isang malamig na katiyakan ang bumalot sa kanya. Bukas malalaman niya ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Kinabukasan ng bawat minuto sa opisina ay parang isang walang katapusang paghihirap para kay Adrian. Ang mga numero sa spreadsheet ay lumalabo, ang boses pang kanyang mga meeting ay parang ugong na lang sa malayo. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang maliit na lente ng kamera na nagbabantay sa kanilang kusina. Isang tahimik na saksi na naghihintay sa pagdating ng gabi. Isang beses hindi na niya natiis. Pinuksan niya ang app sa kanyang telepono na konektado sa speaker. Pinanood niya ang live feed. Nakita niya si Aen na nagpupunas ng counter. Nakita niya si Nanay lumaan para kumuha ng isang basong tubig. Walang kakaiba. Ngunit ang normalidad na ito ay mas lalong nagpatindi sa kanyang kaba. 6 ng gabi umuwi siya mas maaga kaysa sa dati. Pilit niyang isinuot ang maskara ng normalidad. Isang bagay na natutunan niyang gawin sa mundo ng negosyo. Ngunit ang galing ni Bianca sa pag-arte ay nasa ibang level. Unang aga mo yata, batin ito sa kanya sa may pinto. May kasamang matamis na halik. Good. Para sabay tayong makapaghapunan. Asay ni Shirley. Pagsisinungaling niya habang iniiwasan ang tingin nito. Pakiramdam niya, kung titingin siya ng diretso, sa mga mata nito makikita nito ang lahat ng hinala at galit na kumukulo sa loob niya. Matapos magbihis, nagkulong siya sa kanyang study. Inilabas niya ang kanyang laptop at nanginginig ang mga kamay na binuksan ng file na naglalaman ng recording mula sa kamera. Ang radio ay nagsimula sa katahimikan ng madaling araw. Fast forward hanggang sa humindo siya. 2. Patyon po ng madaling araw, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Bianca suot ang kanyang suplang pantulo. Ang kanyang kilos ay parang sa isang pusa sa dilim. Ang eksena ay eksaktong katulad ng inilarawan ni Aen sa kanyang isipan. Ngunit nang makita ito ng malinaw sa screen ay iba. Pinanood niya na may nanlalamig na pakiramdam habang binubuksan ni Bianca ang isang maliit na kabinet sa itaas ng ref, isang lugar na hindi madalas buksan. Mula sa likod ng mga bote ng bitamina, kinuha niya ang maliit walang etiketang bote. Lumapit ito sa counter. Kumuha ng isang baso. Sinalinan nito ng tubig mula sa pitsa at pagkatapos mainat na may tiyak na galaw, itinagilid niya ang bote. 1 patak, 2 patak. Habang pinapanood ni Adrian ang 2 patak ng likido na humalo sa tubig,
Isang bagay ang nagpaguho sa kanyang mundo. Hindi ito ang akto mismo. Ito ang ekspresyon sa mukha ni Bianca sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Habang tinitiyak na walang nakakakita ang mukha ng kanyang asawa, ay walang emosyon, walang galit, walang awa, walang konsensya. Anging isang malamig kalkuladong kahusayan. Pagkatapos, bago nito dalhin ang baso, paakyat isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay. Claes. Isinara ni Adrian ang laptop ng may puwersa. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na silid. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang paghinga niya ay mabigat at hirap. Ang sakit. Ang sakit ay parang isang matalim na bubog na umiikot sa kanyang dibdib. Galit. Pagtataka. Pagsisisi. Lahat ay naghahalo. Halo. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang mangyari ito sa sarili niyang ina? Sa ilalim ng sarili niyang bubong. Ang bawat matamis na salita ni Bianca, ang bawat yakap, ang bawat halik, lahat niya yon ay may lasa ng lason. Nang kumalma siya ng bahagya, isang bagay ang naging malinaw. Hindi sapat ang galit. Kailangan niya ng plano. Kailangan niyang tapusin ito ngayong gabi. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas sa beranda para walang makarinig. Dinayal niya ang numero ni Ian. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay mababa at kontrolado. Nasaan ka? Nasa kusina po, sir. Naghahanda ng hapunan. Okay, makinig kang mabuti. Huwag kang magpapahalata. Nakita ko na. Alam ko na ang lahat. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang pigil na buntong hininga. Salamat sa Diyos, narinig niyang bulong nito. Mamayang gabi, Aen, kailangan kita. Kapag naghahain ka, manatili ka lang sa dining room. Huwag kang aalis. Kailangan ko ng saksi. Naiintindihan mo. Opo, sir. Naiintindihan ko po. Good. Aden. Salamat. Salamat sa lahat. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Adrian. Pinunasan niya ang namumuong pawis sa kanyang noo. Ngayon ang pinakamahirap na parte, ang pagpapanggap. Pumalik siya sa loob. Isang nanngiti ang mainat na ipininta sa kanyang mukha. Naabutan niya si Bianca sa sala. Nad, aayos ng mga bulaklak sa isang florera, kung sabi niya, ang boses ay sinubukan niyang gawing masaya. I have an idea. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay nagliliwanag. Ano yon? Gusto kong magkaroon tayo ng special na hapunan ngayong gabi. Just like real fuss, yung ni ang nanay. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likod, isang niyakap na halos makasuka sa kanya. I just want to thank you for taking care of my mom. For taking care of me, for everything. Ang mukha ni Bianca ay namula sa tuwa. Hindi nito napansin ang panalamig sa mga kamay ni Adrian o ang bahagyang panginginig sa boses nito. Para sa kanya, ito ang pagkilala na matagal na niyang hinihintay. Oh, Adrian, that's so sweet of you, sabi nito. Sabay harap at halik sa kanya. Sige, lulutuin ko ang paboritong sopas ni nanay. I'll make it extra special tonight. Yes, sagot ni Adrian, habang tinititigan ang mga mata ng asawa. Might at extra special.
Habang papunta si Bianca sa kusina na puno ng galak at pagmamalaki, naiwan si Adrian sa sala. Ang kanyang nangiti ay unting naglaho at napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Handa na ang hapagkainan. Ang bango ng sopas ay kumakalat sa buong bahay. Si Nanay nakaupo na sa kanyang pwesto. Walang malay. Si Ayan ay nakatayo sa isang sulok, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Umupo si Adrian sa tapat ng kanyang ina, sa kabisera ng mesa. Ang kanyang puso ay dumadagundong, ngulit ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang lawa. Pago, ang isang bagyo. Alam niyang pagtatapos ng gabing ito wala nang babalikan. Ang katotohanan ay ihahain na. Ang hapagkainan ay parang entablado perpektong inilawan ng chandelier sa itaas at ang mga aktor ay nasa kanilang posisyon na. Ang bida si Bianca ay lumabas mula sa kusinan dala ang isang tray na may 3 matataas na baso ng sariwang orange juice. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng kulay ng inumin para hindi tayo mauhaw. Masayang sabi niya. Ilapag niya ang 2 baso sa harap ni Adrian at sa sarili niya. Ang pangatlong baso na may bagyang mas matingkad na kulay, kahil ay maingat niyang inilapag sa tabi ng tato ni Nanay. Ito po sa inyo, nasabi niya ang boses ay malambing na parang pulot. Special to. Dinagdagan ko ng vitamin para lumakas kayo. Tumingin si Nanay sa baso. Pagkatapos, ay kay Bianca. Isang blankong ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Wala na siyang lakas na magtanong. Wala nang lakas na tumanggi. Si Adrian naman ay tahimik lang na nagmamasid, ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa isang adila. Sinusundan ang bawat galaw ng asawa. Si Aen na nakatayo malapit sa dingding ay napahawak ng mahigpit sa kanyang palda. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela. That's it. Sabi ni Bianca at nagsimula na siyang humigop ng sopas na parang walang anumang mali sa mundo. Umigop din si Adrian ng sopas walang lasa. O marahil ang o umapaw na galit sa kanyang dibdib ang pumatay sa kanyang panlasa. Ibinaban niya ang kanyang kutsara at tumingin kay Bianca. Bianca, simulan niya, ang kanyang boses ay kalmado at pantay, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Mahal na mahal mo talaga si Nanay, no? Natigilan si Bianca, ang kutsara ay nasa kalagitnaan ng air. Ngumiti siya. Ano ka ba, Hon? Siyempre, naman, parang tunay na ina na ang turing ko sa kanya. Alaga? Tanong ni Adrian, bahagyang tumagilid ang ulo. Kaya pala lahat ng bagay ginagawa mo para sa kanya. Ang sopas, ang mga gamot, ang pag-aalaga, lahat. Ang pagdidiin sa uling salita ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Bianca. Ang kanyang nangiti ay bahagyang nanginig. Oo naman. Anything for Nanay. Good, sabi ni Adrian. Ang katahimikan sa pagitan ng kanyang mga salita ay puno ng kuryente. Si Nanay ay napatingin sa anak na guguluhan. Si Aen ay hindi humihinga. Biglang tumayo si Adrian. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak na ikinagulat ni Bianca. Dahil sa sobrang pagmamahal mo, Bianca, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay bumaba, naging malamig at matigas. Gusto kong ikaw ang unang tumikin ng pag-aalaga mo bago pa man react si Bianca sa isang mabilis na galaw. Kinuha ni Adrian ang baso ng juice sa harap ni Nanay at ang baso sa harap ni Bianca at pinagpalit ang mga ito.
Ang clink ng mga baso sa lamesa ay umalingaw-maw sa nakabibing katahimikan. Ang baso na may special vitamin ay nasa harap na ngayon ni Bianca. Ang kulay sa mukha ni Bianca ay biglang nawala. Para siyang estatwang binuhusan ng maputlang pintura. Ang kanyang mga mata, na kanina puno ng kagalakan ay ngayon ay nanlalaki sa purong takot. Adrian, ano bang ginagawa mo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging piskal para kay Nanay Ian. Baka hindi pwede sa'yo. Sa akin? Bakit? May lason ba? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ang tanong ay binitiwan niya ng dahan. Dahan, bawat salita ay parang isang patak ng asido. O wala. Ano bang pinagsasabi mo? Tanggi ni Bianca, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay isang malinaw na pag-amin. Tumingin siya kay Nanay Nil para humingi ng tulong. Ngunit ang matanda ay nakatitig lang sa baso at pagkatapos ay sa kanya ang pagkalito sa mukha nito ay unting napapalitan ng isang dahang pagkaunawa. Kung walang lason inumin mo, utos ni Adrian, hindi ito pakiusap. Ito ay isang hatol. Itinuro niya ang baso. Inumin mo lahat. Ipakita mo sa amin kung gaano kasarap ang pag-aalaga mo. Ang mga mata ni Bianca ay nagpabalik-balik mula kay Adrian sa baso at kay Aan na nakatayo sa sulok na parang isang multo. Wala siyang kakamti. Wala siyang matatatakbuhan. Nasukol siya sa sariling niyang bitag. Ang kanyang paghina ay naging mababaw at mabilis. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay na parabang ang baso sa harap niya ay gawa sa apoy. Hinawakan niya ito. Ang lamig ng salamin ay parang yelo sa kanyang balat. Itinaas niya ito ng bahag. Ang amoy ng orange ay sumingaw, ngunit para sa kanya ito ay amoy ng kamatayan. Tumingin siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, takot at galit. Adrian, please, itigil mo na to. Inumin mo ulit ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Nakatitig ang lahat sa kanya. Ang oras ay tila bumagal. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pagtibok ng puso sa dibdib ng bawat isa. Ang buong buhay ni Bianca, ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang mga krimen ay nasa loob ng basong yun. Ang tanong ay simple lang. Iinumin niya ba ang sarili niyang lason o hahayaan niyang ang katotohanan ang pumatay sa kanya? Ang mga segundo ay dumaan na parang mga oras. Ang kamay ni Bianca na may hawak sa baso ay nanginginig ng husto na ang likido sa loob ay umaalo ng kulay. Kahil na lason ay nagbabantang umapaw. Ang kanyang mga mata na puno ng desperasyon ay naghahanap ng matatakasan, isang siwang sa bitad na ginawa niya. Ngunit wala. Tanging ang matitigas na mukha ni na Adrian at Nanay L, at ang tahimik na anino ni Ahan ang nakapalibot sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya iinom. Hindi siya magpapatalo. Sa isang bigla at marahas na galaw, iminasiwas niya ang kanyang kamay. Crush! Ang baso ay lumipad sa air at bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Ang salamil ay sumabo sa libong piraso at ang orange juice ay kumalat na parang isang mansa ng dugo. Ang ingay ng nabasag na salamin ay bumasag din sa nakabibing katahimikan. Paliw ka na ba? Sigaw ni Bianca. Tumayo siya ng may puwersa na halos tumumba ang kanyang silya.
Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba, ang takot ay napalitan ng isang aapoy na galit. Ito na ang kanyang huling depensa. Ang pag-atake. Hindi ako ang baliw dito, Bianca. Ang sigaw pabalik ni Adrian ay mas malakas, parang kulob na yumanig sa buong silid. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at ibinato ito sa gitna ng lamesa. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang video na naka-play. Ang video mula sa spy camera. Sa screen, malinaw na malinaw ang imahe ni Bianca sa dilim ng kusina. Ang pagkuha sa bote. Ang dalawang patak, ang malamig at kalkuladong-kuladong ngiti. Natigilan si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nalaki habang pinapanood ang sarili niyang krimen, na paulit-ulit na ipinapakita ang lahat ng kanyang pagtanggi, ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Ay nawala ng silbi sa harap ng hindi maikakailang ebidensya. Para siyang isang ahas na nahuli sa sarili nitong balat. Adrian, bulong niya, ang boses ay basad. Samantala, si Nanay kanina patahimik ay napahamak sa kanyang dibdib. Ang makita ang katotohanan, ang harapan, ay masakit pa sa lahat ng sakit na naramdaman niya sa kanyang katawan. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay biglang bumuhos. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng katotohanan at paglaya. Diyos ko, tikbi niya. Nang makita ni Bianca na wala na siyang lusot kay Adrian, ang kanyang galit ay naghahanap ng ibang target. Ang kanyang mga mata na puno ng kamandag ay napunta kay Aen. Ikaw, sigaw niya, ang kanyang dali ay nanginginig habang nakaturo sa kasambahay. Kasalanan mo ang lahat. Hayop, kamangmang nakatulong. Parang isang mabangis na hayop na nasukol, sumugod si Bianca papunta kay Anen. Ang kanyang mga kuko ay handa ng manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Hinawakan siya ni Adrian ng mahigpit sa braso. Huwag mong subukang saktan si Aen, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Nagpumigla, si Bianca, sinusubukan ko mawala. Itawan mo ako. Papatayin ko ang babaeng yan. Siya ang sumira sa buhay ko. At doon sumabog ang lahat ng galit at sakit. Nakininkim ni Adrian. Pinitawan niya ang braso nito at sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw sa buong dingroom. Pak! Ang sampal. Ang sampal ni Adrian ay dumapoon ng buong puwersa sa pisngi ni Bianca. Ang lakas nito ay nagpatagilid sa kanyang ulo at nagpatumba sa kanya sa sahig. Napahawak siya sa kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Hindi niya kailan man inakala na magagawa ito ni Adrian. Nakatayo si Adrian sa harap niya, ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Huwag mong sasaktan ng taong nagligtas sa nanay ko. Inay ko, sigaw niya, ang bawat salita ay parang latigo. Siya ang pamilya dito, Bianca. Hindi ikaw. Hindi kailanman. Nakatulala lang si Bianca sa sahig. Ang perpektong ayos ng kanyang buhok ay nagulo, na ang kanyang mamahaling damit ay may bahid na ng alikabok. Ang reyna ay bumagsak na mula sa kanyang trono. Wala na ang maskara, wala ng pag-arte.
Ang natira na lamang ay ang hubad at pangit na katotohanan ng kanyang kasamaan. At sa gitna ng tensyonadong katahimikan na yon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell. 3 beses. Tiyak at may aworidad. Tumingin si Bianca sa pinto, isang bagong uri ng takot ang gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya kay Adrian. Nakita niya sa mga mata ng asawa ang malamig na katotohanan. Plinano ni Adrian ang lahat. Si Ian, na nakabawi na sa pagkagulat ang naglakas loob, na maglakad papunta sa pinto. Pinukusan niya ito. Sa labas, nakatayo ang 2 pulis. Seryoso ang mga mukha. Magandang gabi po, sabi ng isang pulis. Hinanap po namin si Gingon Bianca Sandoval. Pumasok ang mga pulis sa loob. Ang kanilang presensya ay nagpabigat lalo sa hangin. Tumingin sila sa nagkalat na bubog sa sahig sa umiiyak na matanda sa galit na lalaki at sa babaeng nakaupo sa sahig talunan. Lumapit ang isang pulis kay Bianca. Ginang Bianca Sandoval. Arsuhin ka namin sa salang, attempted murder at frustrated pride. Ang gabi ng katotohanan ay natapos na. Ang gabi ng paghuhusga ay nagsisimula pa lamang. Ang tunog ng posas na isinasara sa mga pulso ni Bianca ay isang malutong at pinal na tunog sa katahimikan ng mansyon. Ito ang tunog ng pagtatapos. Pagtatapos ng isang kasinungalingan, pagtatapos ng isang relasyon, pagtatapos ng isang kabanata sa kanilang buhay na puno ng lason. Hindi niyo ako pwedeng astuhin. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Bianca. Nagpupumiglas habang akay siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang pagiging sopistikada ay ganap ng naglaho na palitan ng isang pangit at desperadong pagwawala. Tumigil siya sa tapat ni Adrian. Ang kanyang mga mata na dating nangaakit ay ngayon ay puno ng matinding galit. Ikaw ang may kagagawa nito, Adrian. Sisirain kita. Andaan mo yan. Sisirain ko ang pangalan mo at ang pamilya mo. Hindi sumagot si Adrian. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Ngunit sa likod nito ang kanyang kaluluwa ay gumuho. Pinanood niya ang babaeng minahal niya. Ang babaeng pinakasalan niya na kinalagkad palabas ng kanilang tahanan na parang isang ordinaryong kriminal, ang mga banta at sumpa nito ay umalingaw sa gabi bago tuluyang isinara ang pinto ng police car. Nang mawala na ang mga pulis, isang nakabibing katahimikan ang bumalot sa bahay. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa mga sigaw kanina. Ito ay puno ng mga salitang hindi nasabi ng mga tao ng pagkabulag ng bigat ng katotohanang ngayong gabi lang lumitaw. Napaupo si Adrian sa pinakamalapit na silya na pasabunot sa sariling buhok. Ang adrenaline ay nawala na at ang natira ay isang nakapanghihinang pakiramdam ng kawalan. Nay, bulong niya. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang si Nanay nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Agad siyang nilapitan ni Ain. Nanay, ahan na po. Tapos na po ang lahat. Ngunit ang pag-iyak ni Nanay ay lalong lumakas. Dahan itong nawala ng balanse, Nanay. Sigaw ni Adrian. Mabuti na lang at mabilis si Aen na nakasalo sa matanda bago ito bumagsak. Ang mga mata ni Nanay ay pumipikit, ang kanyang paghinga ay mababaw.
Tumawag ka ng ambulansya. Pilis, utos ni Adrian. Ang pagkataranta ay pumalit sa kanyang pagkamanhid. Ang gabing ito ay hindi pa tapos. Ang pinsala ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Ang puting pader ng ospital ay malamig at walang buhay. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa hangin. Nakaupo si Adrian sa isang upuan. Sa labas ng emergency room, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader. Halos 2 oras na siyang naghihintay. Si Aen ay nasa tabi niya, tahimik na nagdarasal. Sa wakas lumabas si Dora de Resatus mula sa kwarto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tok, kamusta ang nanay ko agad? Natanong ni Adrian, napatayo. She's stable for now, Adrian. Sagot ng doktora. But we found traces of a powerful, unprescribed sedative in her system. Long-term exposure. Ito ang dahilan ng kanyang panghihina, pagkalito, at panginginig. Vital signs nervous. Mabuti na lang at nadala ninyo siya agad. Kung nagtagal pa ito, maka hindi na kinaya ng puso niya. Ang bawat salita ni Dora Cruz ay parang isang suntok sa sikmuran ni Adrian. Baka hindi na kinaya ang puso niya. Ang mga salitang yon ay paulit. Ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Siya. Muntik na niyang mapatay ang sarili niyang ina. Pwede ko na po ba siyang makita? Tumango ang doktora. She's resting. Pikit. Dahang pumasok si Adrian sa kwarto. Nakahiga, si nanay rin sa kama. Napapalibutan ng mga aparatus. May nakakabit na ili sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang paghinga may banayad. Mukha siyang napakaliit at napakarupok. Umupo si Adrian sa sili sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay na nina, ang kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang kamay na sinangpal ni Bianca kanina. Ang pakiramdam ng balat nito ay manipis at malamig. At doon sa steril na katahimikan ng kwarto sa ospital, bumuhos ang lahat ng emosyon na pinigilan ni Adrian. Hindi siya makatingin sa mukha ng ina. Ibinabay niya ang kanyang tingin sa kanilang magkahawak na kamay at ang mga luha. May nagsimulang pumatak. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng matinding pagsisisi. At tawad, Nay. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin niyo po ako. Ang tanga, ang ako. Hindi ko po kayo pinakinggan. Hindi ko po kayo pinrotektahan. Patawad. Patuloy siyang umiyak. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig na parang sa isang paslit. Ang lahat ng kanyang tagumpay sa negosyo, ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon. Lahat ay walang kwenta. Nabigo siya sa iisang bagay na pinakamahalaga, ang maging isang mabuting anak. Matapos ang ilang sandali, naramdaman niyang may marahang humaplos sa kanyang kamay. Dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Ising na si Nanay L. Ang mga mata nito ay bahagyang nakabukas pagod. Ngunit malinaw. Tinitigan siya ng ina. Walang galit. Walang panunumbat. Tanging isang malalim na unawa at pagmamahal. Hindi mo kasalanan, anak. Bulong nito. Ang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya. Ang ibig minsan nakakabulag. Ang mga salitang iyon, sa halip na magpagaan ay lalo pang nagpabigat sa kanyang puso dahil sa ibig nagbulag. Buladan siya
at ang presyo ng kanyang pagkabulag ay halos buhay ng sarili niyang ina. Yumuko si Adrian at isinugsob ang kanyang mukha sa kamay ng ina. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa manipis na kumot ng ospital. Ito ang pinakasakit na sandali ng kanyang buhay. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito rin ang unang hakbang. Ang unang hakbang palabas sa dilin. Ang unang hakbang tungo sa pagilong. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Aen. Tahimik na nagmamasid mula sa maliit na bintana sa pinto. Tumunog lang kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang kapatid. Ate, bumaba na lagnat ni Jello. Okay na siya. Napangiti si Aen sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kanyang anak ay ligtas na at ang kanyang alaga, ang kanyang pangalawang ina, ay ligtas na rin. Ang bigat ng pagsisisi ay naroon pa, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, may isang sinag ng pag-asa. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga salita sa headline ng mga online news portal at society columns ay matatalin na parang mga mabobog sosyalit na si Bianca Sandoval arestado sa paglalason sa kanyang biyenan. Ang madilim na sikreto sa likod ng perpektong buhay ng mga Sandoval, motibo sa krimen, utang sa sugal, at pagkaubos ng kayamanan. Ang pangalan ng pamilya Sandoval na dating simbolo ng tagumpay at respeto ay naging sentro ng isang maruming iskandalo. Para kay Adrian, ang bawat particle na mabasa niya, bawat komento sa social media ay isang sampal sa mukha, isang paalala ng kanyang pagkukulang at pagkabot. Kinailangan niyang harapin ang lahat. Ang mga tawag mula sa board of directors na nag-aalala sa imahe ng kumpanya. Ang mga kaibigan na nagpapanggap na nakikiramay, ngunit halatang nang uusisa lang ang kahihiyan. Ikulong niya ang sarili sa kanyang opisina sa bahay. Sinubukang ayusin ang pinsala sa negosyo, ngunit ang tunay na pinsala ay nasa loob ng kanyang puso. Makalipas ang isang linggo na kalabas na ng ospital, si Nail. Mas payat siya, mas marupok tingnan, ngunit may bago sa kanyang mga mata, isang liwanag na matagal nawala. Ang pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Ang takot ay napalitan ng isang tahimik na katatagan. Ang mansyon na dati bilangguan niya ay naging kanlungan na niya ngayon. Ngunit para kay Adrian, ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Sinubukan niyang bumawi. Pinalitan niya ang schedule ng kanyang trabaho. Ang mga late night meetings ay naging mga umaga sa hardin. Ang mga business trips ay naging mga hapon ng pagkukwentuhan. Siya na mismo ang naghahanda ng pagkain ni Nail. Sinusukat ang tamang dami ng gamot nito at nagbabasa ng mga libro para dito, bago ito, matulog mga bagay na ipinaubayan niya noon kay Bianca. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng isang nobela para sa ina sa sala, biglang nagsalita si Nail. Alam mo anak, ang paborito kong parte ng bahay na ito ay ang hardin. Sabi nito, habang nakatingin sa labas. Doon kami unang nag-date ng papa mo. Sa ilalim ng puno ng mangga, ngumiti si Adrian. Talaga po, oo. At doon ka rin, unang natutong maglakad. Tugtong nito. Ang bawat halaman diyan ay may kwento. Pero nitong mga nakaraang taon, nakalimutan ko na ang mga kwento. Ang nakikita ko na lang ay mga anino. Natahimik si Adrian. Ang mga salita ng ina ay tumago sa kanya.
Salamat, Sao. Sabi ni nanay nilingon ng kasambahay na tahimik na aayos ng mga unan. Dahil Sao nakikita ko na ulit ang mga kulay. Ngumiti si Insha ang naging tulay sa pagitan ng mag-ina. Sa mga panahong hindi makatingin si Adrian sa ina dahil sa hiya si Aen ang nagkukwento. Sa mga panahong hirap, magsalita si Nanail. Si In ang nagpapaliwanag. Siya ang naging pandikit na muling bumubuo sa mga basag na tiraso ng kanilang pamilya. Isang araw, nagpa siya si Adrian na kailangan na niyang harapin ng huling multo, ang nakaraan. Pumasok siya sa master's bedroom, isang lugar na iniiwasan niya mula nang mangyari ang lahat. Ang amoy ng pabango ni Gangka ay nananatili pa rin sa hangin. Pinuksan niya ang walk-in closet nito. Ang mga hanay ng designer bags, ang mga sapatos na libo, ang halaga, ang mga damit na minsan lang naisuot. Ito ang mga bagay na pinahalagahan ni Bianca. Ang mga bagay na nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng yon. Nagsimula siyang mag-impake. Kumuha siya ng malalaking garbage bags at walang awang inilagay ang lahat ng gamit nito sa loob, abang ayos isang kahon ang nahulog mula sa itaas ng aparador. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga bagay na hindi niya inaasahan, mga demand letter mula sa kasino. Pangapon siya receipt para sa mga alahas na akala niya ay nawala. Pang-statement ng credit card na may milyong utang. Ito ang tunay na Bianca. Isang babaeng nalulunod sa utang. Desperadong mapanatili ang isang peking imahe ng karangyaan. Sa halip na awa, isang matinding galit ang naramdaman ni Adrian. Galit sa panloloko, galit sa sarili niya dahil hindi niya ito nakita. Kinuha niya ang buong kahon at ang mga garbage bags dinala sa labas at ibinato lahat sa basurahan ng may buong persa. Sa bawat bag na bumagsak, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na nalalagot mula sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay malaya na siya. Pagbalik niya sa loob, naabutan niya si Nanay nakatayo sa may paanan ng hagdan. Pinagmamasdan siya. Apos na mahinang tanong nito, tumango si Adrian. Mabuti, sabi ng ina. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Ang dingding na hindi nakikita sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Kinagabihan, habang naghahapunan silang tatatlo ni Aen sa unang pagkakataon, ay nagkaroon ng tunay na tawanan sa hapagkainan. Kinuwento ni Aen ang kalokohan ng anak niyang si Jono. Nagkwento si Nanail tungkol sa kabataan ni Adrian. At si Adrian, sa unang pagkakataon, ay tumawa ng walang bigat sa dibdib. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa veranda, lumabas si Nanay Lula sa hardin. Wala siyang dalang tungkod. Naglalakad siya ng dahan, ngunit isa. Ito ang unang beses sa loob ng maraming buwan. Napatayo si Adrian, handang umalalay. Kaya ko, anak. Sabi ni Nanay tiniti sa kanyang mga labi. Umupo ito sa tabi niya at humina ng malalim. Ang hangin ng gabi ay sariwa at malinis. Ang mga sugat ay naroon pa. Ang mga peklat ay mananatili habang buhay. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tahimik na hardin na puno ng mga kwento, ang pamilya Sandoval ay nagsisimula ng humirong. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating mabigat at malagim na mansyon sa Ayala Alabang ay tila natutunghuling na muli. Ang mga bintana ay laling bukas.
Hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang huni ng mga ibon. Ang amoy ng lason na takot ay napalitan na ng samyo ng bagong lutong pandesal at sariwang kape. Isang umaga ang kusina na dating naging silid ng krimen ay puno na ngayon ng buhay at tawanan. Si Nanay Lot na apron ay abala sa pagmamasa ng harina. Ang kanyang mga galaw ay mas mabagal kaysa dati, ngunit tiyak at puno ng kagalakan. Si Ina sa tabi niya nagtatawa habang sinusubukang alisin ang harina sa ilong ng matanda. Naku ay, para na kayong si Santa Claus diro ni Aen. Ayaan mo na para mas masarap daw ang cake kapag may kasamang pagmamahal. At konting kalat, sagot ni Nanay at sabay silang humalakhak. Mula sa may pintuan ng kusina, tahimik silang pinagmamasta ni Adrian. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga lag. Ito na ang kanyang bagong normalidad. Ang mga board meetings ay mahalaga pa rin. Ngunit hindi na kasing halaga ng mga umagang tulad nito. Ang yaman ay kailangan. Ngunit hindi na nito kayang bihin ang kapayapaan na nararamdaman niya ngayon. Natutunan niya ang kanyang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kinang ng pera, kundi sa init ng pagsasama. Pumasok siya sa kusina. Wow, mukhang may sisa dito. Pwede bang makikain na ba? Siyempre anak. Pero sa isang kondisyon, sabi ni Nanay L, sabay taas ng marumi niyang kamay. Ikaw ang maghuhugas ng lahat ng to. Nagtawanan silang tatlo. Isang simple at purong sandali. Noong nakaraang buwan natapos na ang kaso ni Bianca. Napatunayan siyang guilty at hinatulan ng mahabang pagkakakulong. Hindi na dumalo si Adrian sa huling hearing. Parat sa kanya, tapos na ang lahat. Wala nang galit. Wala nang puot. Anging isang malungkot na pagtanggap na lang ang natira. Kinabukasan kinausap niya si In. Inabutan niya ito ng isang sobre. Ano po ito, sir? Tanong ni Aen. Buksan mo, sabi ni Adrian. Nanininig ang mga kamay ni Aen habang binubuksan ng sobre. Sa loob, isang manager's check. Ang halaga ay sapat na para maipagamot ng tuluyan si Jolo, makapagpatayo ng desenteng bahay sa probinsya, at makapagsimula ng maliit na negosyo. Naluha si In, sir. Sobra naman po ito. Kulang pa yan, Aen. Seryosong sabi ni Adrian. Hindi mababayaran ng pera ang buhay ng nanay ko. Utang namin, sa'yo ang bawat araw na kasama pa namin siya ngayon. Ito ay pasasalamat lang. Hindi ka na namin katulong. Pamilya ka namin. Nagyakapan sila hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong isa ng isang matinding pagsubok. Isang gabi habang nakaupo sila ni Nanay sa veranda at pinagmamasdan ng mga bituin, inabot ng matanda ang kamay ng anak. Anak, mahinang sabi nito, kailangan mo nang magpatawad. Tumingin si Adrian sa ina. Matagal ko na po siyang pinatawad, Nay, para sa sarili kong kapayapaan. Umiling si Nanay Los. Hindi siya ang tinutukoy ko. Inawakan nito nang mas mahigpit ang kanyang kamay. Matuto kang magpatawad. Una sa lahat sa sarili mo. Oo, nagkamali ka, pero ang mahalaga natuto ka at ngayon, andito ka. Yun ang importante. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas sa huling rehas bilangguan sa puso ni Adrian. Tuon sa ilalim ng tahimik na lang,
Pinatawad niya ang lalaking naging bulag sa pag-ibig. Pinatawad niya ang anak na nagkulang at sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang huling eksena ay hindi isang malaking celebration. Ito ay isang simple at tahimik na hapon. Si Adrian, si Nail, at si Aen ay magkakasamang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin ng parehong puno kung saan unang nag-date ang mga magulang ni Adrian. Nagkakape sila at kumakain ng cake na sila mismo ang gumawa. Ang hangin ay sariwa. Ang tawanan ay magaan. Ang katahimikan sa pagitan ng kanilang mga kwentuhan ay puno ng kapayapaan. Tumingin si Nail sa kanyang paligid sa mga bulaklak, sa kanyang anak, sa kanyang tapat na kaibigan. Ngumiti siya. Ang bahay ay hindi pader at bubong. Sabi niya na parabang kinakausap ang hangin. Ang bahay ay kung nasaan ang kapayapaan. Tumingin si Adrian sa ina, pagkatapos ay kay Ael at tumangmo. Sa wakas, pagkatapos ang mahabang panahon, nakauwi na rin siya. Ang kamera ay dahang lumalayo. Ipinapakita ang tatlong taong masayang nagkukulitan sa ilalim ng puno. Ang mansyon sa kanilang likuran ay hindi na isang simbolo ng yaman o iskandalo. Ito na ngayon ay isang tunay na tahanan, isang tahanan na sinubok ng kasinungalingan, winasak ng katotohanan, at muling dinuo ng pag-ibig, pagpapatawad, at isang bagong simula. Lumipas pa ang ilang buwan, ang mansyon ng mga Sandoval ay naging isang tunay na kanlungan. Ang mga araw ay dumaraan ng may isang banayad at halos nakakapanibagong kapayapaan. Si Nail ay unti nang bumabalik sa dati ang kanyang mga pisngi, ay nagsisimula ng magkaroon muli ng kulay ang kanyang tawa, ay mas madalas nang maririnig sa mga pasilyo, at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay halos naglaho na. Si Adrian naman bagam dala pa rin ang peklat ng pagsisisi ay natutong gawin itong isang paalala sa halip na isang pabigat. Akala nila, apos na. Akala nila, ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ngunit ang mga sugat na malalim ay hindi naghihilom ng walang tekla. At ang mga multo ng nakaraan ay palaging naghahanap ng siwang upang makabalik. Isang umaga habang nag-aayos si Ian ng mga sulat na dumating isang sobre ang pumukaw sa kanyang pansin. Simple lang ito, puti, ngunit ang sulat kamay sa harapan, pamilyar elegante, at bahagyang nakatagilid ay nagpadala ng isang pamilyar na kilabot sa kanyang gulugod. Walang return address, ngunit alam niya kung kanino galing iyon para kay Las Minda Sandoval. Kinakabahan dinala ni Aen ang mga sulat kay Nanay Nanoy nagkakape sa veranda. Mag-ingat niyang inilagay ang puting sobre sa ilalim ng bunto ng mga bilos at magasin. Sana hindi niya mapansin, bulong niya sa sarili. Isang hangaring walang saysay, ngunit ang mga mata ng isang ina na sinanay ng pagsubok ay matalas habang isang tinitingnan ni Nanay ang mga sulat. Agad niyang kinuha ang kakaibang sobre. Hinawakan niya ito. Sa isang iglap ang lahat ng init ng araw ay tila naglaw. Ang pamilyar na pakiramdam ng panlalamig ay gumapang sa kanyang mga braso na baka basura lang po yan. Pabilis na sabi ni Anne. Sinusubukang bawiin ang sulat, ngunit umiling si Nail. Ang kanyang mukha, na kanina panatag, ay biglang nagkaroon ng anino ng lumang takot. Kilala ko ang sulat na ito. Mahinang sabi niya. Gamit ang isang letter opener na nanginginig, maingat niyang binuksan ang sobre sa loob. Isang piraso ng papel
nakatupi ng perpekto. Ang mga salita na isinulat sa itim na tinta ay maayos at kalkulado. Ito ay isang liham mula kay Bianca, mula sa bilangguan. Mahal na Nail. Ang simula pa lang ay isa ng kasinungalingan. Uminga ng malalim si Nail at nagpatuloy sa pagbabasa. Si Ian ay nanatili sa kanyang tabi, hindi makagalaw. Alam kong marahil ito na ang huling bagay na gusto ninyong makita. Ngunit hindi ako mapanatag hangga, hindi ko nasasabi ito. Araw dito, sa loob, wala akong ibang ginawa, kundi pagsisihan ang lahat. Ang kadiliman ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng mga bagay na hindi niya akalain. Nabulag ako, nanay. Nabulag ako sa inggit at sa takot na mawala ang lahat nang mayroon ako. Hindi ko hinihiling ang inyong kapatawaran. Alam kong imposible iyon. Ang tanging hiling ko lang ay balang araw maisip ninyo na ang babaeng gumawa ng lahat ng yon ay hindi ang tunay na ako, kundi isang taong nawala sa sarili. Sana, maging masaya kayo. Ipagdasal ninyo na lang ang aking kaluluwa. Nagmamahal, Bianca. Pagkatapos basahin ang sulat, ibinaba ito ni Nanay Luz sa mesa. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kumilos. Nakatitig lang siya sa malayo sa puno ng mangga. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakikita ang mga kulay. Ang nakikita niya ay ang dilim ng kusina, ang malamig ng ngiti, ang dalawang patak ng lason. Ang liham ay hindi isang bomba. Ito ay isang lason na mas mabagal kumalat. Hindi ito humihingi ng tawad. Ito ay nagtatanim ng duda. Hindi ito nagpapakita ng pagsisisi. Ito ay isang huling desperadong pagtatangka na manipulahin ang katotohanan na gawing biktima ang sarili niya. Nay, okay lang po kayo aalalang tanong ni Ian. Isang pilit ng ngiti ang isinagot ni Nanay Luz. Po, iha. Wala ito. Pasura lang. Idinabi niya ang sulat at uminom ng kape. Ngunit napansin ni Ian na ang kanyang kamay ay muling nanginginig. Ang araw ay nagpatuloy na parang normal. Ngunit ang lason ng liham ay nagsimula ng kumalat. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nail. Bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Bianca. Ang mga ala na pinilit niyang ibaon, ay muling nabuhay ang paghampa sa kaniyang kamay. Ang mapait na lasa ng iyus. Ang pakiramdam ng pagiging bilanggo sa sariling tahanan. Pumangon siya. Ang puso niya ay dumadagundong. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nagbibigay ng kapayaan. Ito ay nagbibigay ng takot. Pakiramdam niya ay may nagbamasid sa kanya mula sa dilin. Pakiramdam niya ay anumang oras bubukas ang pinto at papasok si Bianca, may dalang isang baso ng tubig at isang peking ngiti. Samantala, sa kabilang panig ng mansyon gising din si Adrian. Sa kanyang mesa, nakakalat ang mga papeles para sa isang malaking charity event. Isang imbitasyon para maging isa sa mga malware sponsor. Isang pagkakataon para linisin ang pangalan ng pamilya. Itinabi niya ito. Hindi pa siya handa. Ang kahihiyan ay nakadikit pa rin sa kanya na parang pangalawang balat. Bigla siyang nakarinig ng isang tunog. Isang mahinang kalabog mula sa silid ng kanyang ina. Nagmadali siyang pumunta roon. Kumatok siya. Nay, are you okay? Walang sagot.
Pinuksan niya ang pinto. Ang nakita niya ay nagpaguho sa kanyang puso. Nakasiksik si Nanay sa isang sulok ng kanyang silid. Iyak-yakap ang kanyang mga tuhod. Nanginginig siya. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot nakatitig sa kawalan. Para siyang bumalik sa dati. Marupok na tatakot at walang kalaban. Nay, lumuhod si Adrian sa harap niya. Anong nangyari? Itinuro ni Nanay Luz ang baso ng tubig sa kanyang lanisita. Ayoko niyan. Ikbi niya. Baka may laman. Doon, naunawaan ni Adrian ang paghilom na akala niya ibuo na ay isa palang manipis na yelo sa ibabaw ng lisang malalim at madilim na lawa. At ang liham ni Bianca, ang baton na bumasag dito. Niyakap niya ang ina ng mahigpit. Wala na siya dito. Nay, ligtas na kayo. Andito ako. Hindi kita iiwan. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang malamig na katotohanan ang tumampal sa kanya. Hindi sapat na wala si Bianca. Hindi sapat na ligtas sila sa loob ng bahay. Hanggat ang anino ni Bianca ay may kapangyarihan pa rin sa kanilang isipan. Hindi sila tunay na malalaya. Ang paghilom ay hindi pala isang destinasyon. Ito ay isang patuloy na laban. At ang laban na ito ay kailangan nilang harapin ng sabay hindi lang sa loob ng kanilang mga pader, kundi pati na rin sa labas ng mga ito. Ang gabi ng takot ay iwan ng isang malinaw na aral. Ang paglimot ay hindi paghilom. Ang tunay na paghilom ay ang pagharap sa sakit hanggang sa mawalan na ito ng kapangyarihang saktan ka. Kinabukasan pagising ni Adrian, nakita niyang nakaupo na sa beranda si Nanay. Iba na ang kanyang anyo. Wala na ang takot ng nakaraang gabi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay may isang bagong determinasyon. Isang apoy na matagal nang hindi nakita ni Adrian. Nakahanda na ang kape at sa tabi ng kanyang tasa nakapatong ang liham ni Bianca. Anak, umupo ka. Sabi ni Nanay. Ang boss, say kalmado, ngunit matatag. Sumunod si Adrian. Kinuha ng ina ang sulat. Hindi niya ito binasa. Tinitigan niya lang ito na para bang tinititigan niya ang isang talunang kaway. Ang lason, anak, ay epektibo lang kapag hinayaan mong pumasok sa sistema mo. Sabi niya kagabi hinayaan kong pumasok ulit ang lason niya. Ngayon, hindi na. Tumayo siya at lumakad papunta sa hardin. Sumunod si Adrian nagtataka. Pumunta sila sa isang lumang metal na basurahan kung saan sinusunog ang mga tuyong dahon. Kumuha si Nanay ng isang posporo mula sa isang maliit na lalagyan sa malapit. Nay, anong gagawin niyo? Tanong ni Adrian. Hindi sumagot si Nanay. Sa halip, kiniskis niya ang posporo. Ang maliit na apoy sumayaw sa dulo ng palito. Dahan, inilapit niya ito sa sulok ng liham. Ang papel ay agad na nagliyab. Ang mga salitang puno ng pagkukunwari ni Bianca ay nagsimulang maging abo. Ang itim na tinta ay kinain ng apoy, naglaho na parang isang masamang panaginip. Pinanood nilang ina ang pagkasunog ng sulat hanggang sa maging isa na lamang itong itim at marupok na piraso ng abo. Ibinagsak ito ni Nanay sa loob ng basurahan. Tapos na sabi niya, hindi lang tungkol sa liham, kundi tungkol sa lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago kay Adrian.
Ang lakas ng kanyang ina ay naging salamin ng sarili niyang kahinaanin. Nagtatago siya sa kahihiyan samantalang ang kanyang ina, na siyang tunay na biktima, ay buong tapang na sinusunog ang nakaraan. Pumalik siya sa kanyang study. Kinuha niya ang imbitasyon para sa charity event. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng organizer. "Hello, this is Adrian Sandoval." Sabi niya, ang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. "I would like to confirm my attendance and I would like to make a pledge." Isang malaking pledge. Ang gabi ng charity ball ay kunikinang sa karangyaan. Ang mga chandelier, ang mga alahas, ang mga peking ngingiti. Ito ang mundong minsay kinasuklaman ni Adrian. Ngunit ngayong gabi, hindi siya naroon bilang isang miyembro, kundi bilang isang saksi. Kasama niya si nanay nakasuot ng isang simpleng vest, ngunit nagliliwanag sa kanyang dignidad. Nasa tabi rin nila si In, na hindi nasuot ang uniforme ng kasambahay, kundi isang magandang damit na regalo ni Adrian. Silang tatlo ay isang pamilya hindi na nagtatago. Ang mga bulungan ay hindi maiiwasan. Ang mga tingin na puno ng pag-uusisa at awa ay nandoon. Ngunit hindi sila nagpatinag. Nang tawagin ang pangalan ni Adrian para sa kanyang talumpati, umakyat siya sa entablado. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula niya. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin dahil sa aking negosyo. At marahil, mas marami pa sa inyo ang nakakakilala sa akin dahil sa balita." Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. "Hindi ako nandito para magpaliwanag o para linisin ang pangalan ng aking pamilya." Pagpapatuloy niya ang kanyang tingin ay diretso, dahil ang pangalan ay salita lamang. Ang mahalaga ay gawa. Ang pamilya ko ay dumaan sa isang pagsubok na halos sumira sa amin. Isang pagsubok na nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral na ang pinakamatinding kadiliman ay madalas magtatago sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Tumingin siya sa kanyang ina na nakatingin pabalik sa kanya ng may pagmamalaki. Ngayong gabi, ang Sandoval Corporation ay magbibigay ng pondo para magtayo ng isang foundation, anunsyo niya. Isang foundation na tutulong sa mga matatandang biktima ng aabuso, silang mga walang boses. Silang mga nakalimutan ng kanilang mga pamilya. At tawagin namin itong Los Dininda Foundation, isinod sa pangalan ng pinakamatapang na taong kilala ko. Ang aking ina, isang palakpakan ang nagsimula. Una ri alanganin, ngunit pagkatapos ay lumakas at naging tao-puso. Hindi ito palakpak para sa yaman, kundi palakpak para sa katapangan at katapatan. Hindi ito isang paglilinis ng pangalan. Ito ay isang pag-aangkin ng kwento. Inamit ni Adrian ang kanilang sakit hindi para itago, kundi para gawing isang instrumento ng pagbabago. Ito ang kanyang tunay na pagtubos. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng mansyon. Ito ay sa isang maliit at bagong pinturang gusali. Ang unang sangyer ng Ladbinda Foundation. Si Adrian ay nakikipag-usap sa mga social worker. Si Aileen, na ngayon ay isa na sa mga board member ng foundation, ay namimigay ng mga merienda. At si Nanay Los ay nakaupo sa isang silya sa hardin ng center na papalibutan ng mga lolo at lola. Hindi niya sila tinutulungan bilang isang mayaman na benefactor. Kinausap niya sila bilang isa sa kanila. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento. Ibinabahagi niya ang sa kanya. Sa kanilang mga mata
nakikita niya ang sarili niyang sakit. At sa kanyang ngiti nakikita nila ang pag-asa. Lumapit si Adrian at umupo sa tabi niya. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Masaya ka ba? Nay, tanong ni Adrian. Tumingin si nanay sa mga taong tinutulungan nila sa ligasyang sinimula nila mula sa abo ng kanilang nakaraan. Anak, sabi niya, habang isang tunay at payapang naiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi lang ako masaya. Ako ay malaya. At sa paglubog ng araw, isang bagong liwanag ang nagsimulang magniningning, isang liwanag na hindi na kailanman kayang patayin ng anumang dilin.